Hello Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you for your support. I truly appreciate it. God bless you all. Virgo, igniting courage. Ayan, I am strong, valiant, and courageous. So, ang iba sa inyo dito, Virgo, you are going to ignite your courage, no? So, this is really good kasi magiging matapang ka ngayon. Magigising ka na sa katotohanan at siguro kung may mga takot kayo nararamdaman in the past, you're going to put that aside na at mas panininigan ninyo ngayon, no? Na may tapang, 'di ba? Yung kung ano man ang naiisip ninyo. So, what else? We have standing firm. Ayan. Because you also have courage and in the inner strength. Kaya, maninindigan ka, no? You are going to be brave and strong. Sa ngayon, hindi kayo rito magpapatalo. You're not going to allow anyone to take you down kasi siguro naman, sigurado din kayo sa sarili ninyo, alam din ninyo sa sarili ninyo na nasa tama kayo, nasa rason kayo, yung ganun ba? Kaya, you're going to stand firm. No? Hindi ninyo hahayaan ng ibang tao na apak-apakan kayo. You're not going to allow other people to sabotage you, yung mga ganon, ano? Kung nasa ng tama, doon kayo, no? We have listening with your heart. Ayan. So, this is really, really beautiful. Kasi ibig sabihin dito na nakikinig kayo sa divine guidance. So, nakikinig kayo sa tibok or sa bulong ng puso ninyo. Nakikinig kayo sa kung ano yung sinasabi ng inner voice ninyo, kung ano yung dinidikta sa inyo ng inyong inner voice, so which is really good. Kasi when you are listening to it, no, ibig sabihin, mapupunta ka sa tama, 'di ba? Kasi divine guidance din yan no? Bulong yan, or gabay yan sa inyo ng divine universe. Sharing of yourself. Ayan, walang duda. Virgos are very generous. No, you are an incredibly generous being, no? Among other signs, no, si Virgo, no, super generous. Kaya hindi kayo nagdadalawang isip tumulong sa mga tao, no? Kahit nga hindi humihingi ng tulong sa iyo, kapag nakikita mo na kailangan tulungan, kailangan suportahan, kayo na ang nagkukusa, hindi ba? Kahit hindi kayo hingian ng tulong, tumutulong kayo. Ganon kalaki, no, ang inyong puso. Ganon kayo ka-generous. Kaya naman, binibiyayaan din kayo, no? You are being blessed with a lot of blessings as well ng divine. Kasi nga, marunong din kayong magbigay. Marunong kayong mag-share. Marunong kayong magbahagi, no, ng kung ano man ang mga biyayang meron kayo. Kaya, patuloy kayong i-bless, no, ng divine universe so that you would have a lot more, diba, to share. We have conclusions are within reach. Ayan, so this is good kasi kumbaga siguro meron kayong mga tinatrabaho, meron kayong mga ginagawa na medyo siguro may katagalan na. So finally, ngayon, malapit nang matapos ito. Malapit nang mag-conclude, no, kung ano man itong pinagkakabisihan ninyo. Pwede rin na trabaho ito, task ito, or maybe ang iba sa inyo baka nagpapatayo ng bahay, nagpaparenovate ng bahay, at matatapos na, malapit nang matapos yan, project ninyo. Pwede rin ng mga transactions ito. Kung meron kayong mga pakikipag-usap na ginagawa with other people, you know, maaaring matapos na magkakasundo-sundo na kayo, you will be approving something na siguro, no? All together. Your commitment is being tested. Ayan. So, pwedeng commitment ito sa iba't ibang bagay. Pwedeng commitment ninyo ito sa inyong person, sa inyong relationship, or pwedeng commitment ito sa inyong business partner, 'di ba? At maaring matitest kayo kung gaano kayo ka-committed sa kanila or gaano kayo ka-committed sa mga pangako ninyo or gaano kayo ka-committed sa relationship ninyo, sa person ninyo, yung gano'n. So, ano lang, test ito sa inyo. Test ito. Kaya, be aware, no, of whatever you say, of whatever that you do,
'di ba? Para kung ano talaga yung totoo ninyong nararamdaman, ano yung totoong laman ng inyong isipan, eh, yun ang ma-express ninyo, yun ang masabi ninyo, yun ang may parating ninyo sa mga taong involved dito sa commitment na ito. A fiery climax approaches. Ayan. So, wow. Papunta kayo doon sa, feeling ko yung ano ito eh, yung success, no? So, siguro papunta na kayo doon sa pag-akyat sa inyong tagumpay, papunta na kayo, maybe you are nearing, 'di ba? The pinnacle of your success, kaya maaaring matindi na yung competition siguro, lalo-lalo na kung pagdating ito sa competition sa trabaho, promotion, mga ganon, ano? So, siguro, marami ng nag-aagawan dito sa inyo, no? Ng posisyon, kaya maaaring pasikatan na to, pagalingan na to, no? Yung parang ganon. At saka, it feels like to me na ang iba din sa inyo rito, sa ibang parte naman, hindi naman sa trabaho, hindi naman sa posisyon sa trabaho or promotion, maaring this is also a competition, 'di ba? In other way, pwedeng pwedeng may contest, yung ganon, 'di ba? So maybe may pinasukan kayong, may sinalihan kayong contest, and maybe it's getting heated, no? Yung ano ninyo, yung contest na to. Baka meron ng mga diskusyon na nangyayari, meron ng mga heated arguments na nangyayari kasi maaring ayaw patalo, 'di ba? Ng iba, 'di ba? At maaring ini-insist mo din na kung ano yung piece mo, yun ang dapat din manalo. So, baka may mga ganong sitwasyon. So, as much as possible, try to calm down, no? Try to calm down. Kung kaya ninyong mag-tone down kayo, gawin ninyo. Kasi baka mas lalo lang na mabulilyaso, 'di ba, yung plano ninyo, or mas lalo lang mauwi sa wala yung effort ninyo, you know? So, habang nandiyan ka sa sitwasyon na 'yan, kalmahin mo ang sarili mo para mas makapag-isip ka ng mabuti kung ano yung next move na dapat ninyong gawin, okay? What else? Your dreams need a practical plan. Ayan, kasi hindi sa lahat naman ng bagay dapat pinagpaplanuhan, 'di ba? Para maka-assure kayo ng ma-ensure ninyo yung success. Kaya even your dreams, no, hindi pwedeng basta-basta lang kayong magte-take action, 'di ba? Oo, kailangan mag-take action, pero hindi pwedeng basta-basta lang kung anong naisipan niyo, yun na, without thinking it twice or thrice or many times pa. 'Di ba? Kaya kailangan before you take action, pag-isipan mabuti, kailangan, kasi si Virgo may pagka-impulsive, 'di ba? Kaya sa ngayon, this could be heads up para sa iyo. Na before you jump into conclusion or before you jump into a decision, kailangan kontrolin mo ang sarili mo na huwag kayong magpaka-impulsive at isipin mo munang mabuti. Para nang sa gayon, hindi ka magsasayang ng oras, hindi ka magsasayang ng energy, at alam mo, sigurado ka agad-agad sa kung ano yung gagawin mo. Diba? So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.